Hello mga sir, ngayong araw ay gagawa tayo ng NMAX 155 na version 2. At ang issue nito mga sir ay lost compression na. Hard starting na lang siya at ayaw na siyang mag-start. Kaya ang gagawin natin dito mga sir ay itatap overhaul natin. Baka malamang sa malamang ay napabayaan na naman ito sa lakis. Tapos ang kilometer, okay, ayan, 95,000 ang kanyang kilometer. Pero kung maalagaan mo sa langis, itong motor mo na to ay kahit umabot ng 100 plus pa yan or 200, kung alaga mo sa langis, hindi ka abot sa loss compression. Kaya ito, sisimulan natin itong buksan. Kapag ganito mga sir, kailangan mo natin siyang buksan bago natin siya ibilihan ng pisa. Mas maganda kasi yung chinecheck mo natin kung ano yung sira, yun lang yung pisang papalitan natin. At dahil NMAX nga ito, medyo ubad talaga ito, pero hindi natin paghihiwalayin. Ubad lang yung fairings nito. At ito na, tanggal na nga yung mga fairings nito, pati battery ay dinidisconnect natin habang gumagawa tayo. At sa cylinder head cover naman, natanggal na. Makikita nyo naman yung loob ng ano niya, makina ay nangingitim na. Dahil nga yan sa, sa kapabayaan sa langis, medyo hindi siya up to date magpalit ng langis. Recommend ko dyan na kilometer bago magpalit ng langis, 1,500 or 1,000, di baling ang maaksaya sa langis, wag lang maaksaya sa pisa. Langis kasi kahit saan tayo bumili, makakabili tayo. Pisa medyo kung mapadpad kasi ibang lugar, medyo may hirapan tayo. At ito nga, natanggal na nga yung cylinder head. Nakikita naman natin dito, medyo ayun nga, makarbon na. Pagkatanggal ng block nito, dyan natin makikita yung mga gas-gas. Dahil ito si NMAX, chrome bore lagi ang gamit nitong block. Kaya dapat mas maalaga tayo dito sa langis pag chrome bore. Kahit sa steel bore dapat ganoon din, pero pag si chrome bore medyo dapat up to date pa rin. Ayan nakikita nyo naman pagkahugot ng block, kita nyo naman kanina medyo redondo na redondo, ayaw mag start. Dila na to ay tinulak na lang. Ayan nanikit na yung piston ring. Isa yan sa dahilan kung bakit ayaw na siyang mag-start. Baka knocking na o nag-stack up na yung piston ring sa piston. Makikita naman sa block, sa liner, gasgas na talaga. At ang dulas lang naman dyan yung langis. Kung tama naman yung langis mo, alaga ka, hindi ka abot sa ganito. Ayan ang gasgas na yan. Piston ring nag-stack up na. Dahilan yan ng ayaw mag-start, kaya puro na lang siya redondo. Kaya obligado ipapalitan natin ito ng isang set. Hindi na natin pwedeng yan babalik pa kasi useless lang din yan. Syempre ito ay madaling magtanggal, mahirap maglinis. Kasi kapag once na ito kasi mga sir, ay igagrinding compound natin. Yan, binuhusan ng gasolina para makita natin kung may leak ba yung mga valvula or wala. Tapos i-repacing natin yan after natin yan ma-check lahat. Kailangan kasi natin i-check muna kung ano yung mga dapat nating pisang papalitan. Sa part na to, ayan, mayroon siyang singaw at ang piston naman stack up na yung mga piston ring up and down. Pero kung medyo malaga tayo sa langis, hindi ka abot sa ganito. Kaya langis spray yung number 1. Yan, chinecheck natin mabuti. Medyo lubog yung exhaust. Mukhang hindi ko lang sure kung napalitan na ba yan or stuck pa rin. Yan, nakita naman natin na lahat ng problema ay wala namang medyo madaming pisang papalitan.
Pero yung mga valve seal na yan ay syempre papalitan natin yan. Okay, pasilip ko yung mga bagong pisa natin mga sir. At ito, nalilinisan na rin to. Shortcut na rin natin para kahit pa paano hindi na masyadong mahaba yung ating video. Kung ano yung ginagawa natin sa mga Honda, ganito yung pa rin ang ginagawa din natin sa mga Yamaha. Basta kapag gumagamit ka ng coolant, nire-replacing natin yan. Yung head, napaka-importante. Tapos surgan din compound. At ito na yung mga pisa natin. Yan, pinadeliver natin yan mga sir. Kung sakaling sa amin kayo magpapagawa at wala kaming pisa, meron naman kami makukuha ng pisa, papadeliver na lang natin. Habang ginagawa yung unit, kano lang din naman yung pa-deliver, nasa malapit 100. Pa-deliver na lang natin habang ginagawa. At least, yung pisang mga gagamitin natin ay sure ball naman. At lahat din naman, original lang ginagamit natin. Kaya ito, pinapakita namin sa inyo para at least alam nyo, o mga nagiiwang motor sa amin, pinapakita namin na talagang yung ginagamit nating mga pisa lahat ay original. Hindi tayo gumagamit ng aftermarket. Kapag aftermarket, kayo mismo ang bibili na nun, kami lang magkakabit. Pero yung mga galing sa amin ay hindi po kami nagbibenta, dahil nga nagbibigay kami ng warranty, mapalibor, mapapisa. Basta galing sa amin yung pisa mga sir, wawarrantihan natin yan. Basta tama lang yung pagkaka-break in, kasi kapag bago kasi mga sir ay kailangan natin talaga i-break in. At ito na, isasalpak na natin yung piston, gasket, yung mga block para matapos na natin kagad. Lahat yung mga sir, mga original yan. Base gasket, makikita nyo naman din dyan, may mga serial number yan, kaya masasabi nyong original yan. Yan, sasalang natin yung base gasket. Hindi tayo naglalagay ng mga sealant mga sir pag bago yung gasket. Kaya ganoon din ang gawin nyo kung sakali. Huwag na kayo maglagay ng sealant. Pag bago naman yung gasket, hindi na mamayan maglilik. So natin yung piston naman, saka yung piston ring. Okay, lagay na natin to. Yan, patandaan nyo naman dyan mga sir yung valve bracket. Pag maliit, exhaust. Pag malaki yung valve bracket, intake yan mga sir. At ito na nga, nakabit na. Total si kapulong yung gumagawa nitong motor na to. So natin yung cylinder block naman. Ayan, bagong bago. Lahat yan ay original, hindi tayo nagumamit ng aftermarket. Dowel fin dapat dalawa sa baba, dalawa din sa taas. Kung sakaling kulangin ng isa, huwag nyo ikakabit, kailangan nyo munang bumili. Minsan din kasi yung mga ibang mekaniko din ay kinukulangan ng isang dowel fin, pero mas importante kompleto para hindi ma-deform. Valve seal, ayan, ikabit na rin, nalinisan na rin yan. Kung pang NMAX yung gagamitin ninyo, dapat pang NMAX din yung gagamitin yung valve seal. Hindi pwede kasing gumamit tayo ng ibang valve seal. Iniiwasan natin dyan yung ay back job. Okay, nakabit na yung valve seal. Kakabit naman natin yung mga valve spring, tapos valve lock hanggang sa mga rocker arm naman. Ito nga ay ikabit na hanggang naikabit na rin sa makina. Medyo password tayo mga sir para hindi mas mahaba yung video natin. Kung gusto niyo yung mga meron naman akong mga video nito mga nakaraan, pwede nyo yung balikan yun kasi full tutorial yun. At hanggang sa may balik na, ito nga, may balik na lahat. Chinecheck na lang mabuti. Niiwasan kasi natin dyan yung mga back job. Kaya todo himay talaga tayo dito pagdating sa mga ganito. Sapa. Okay, lig naman. Maandar na siya. Yan, maandar naman mga sara.
Okay, fast forward tayo ulit. Sitso. Oh, Hanggang sa papalitan naikabit natin. na yung mga ibang mga Ulat na rin sa kalangis. kailangan natin tulad nung Sige. coolant, radiator. Papaandar natin ulit. Pag siya mga sir, pasisingawin natin ng pasisingawin to. Hindi siya tulad ng Honda, konting paandar mo lang siya, on and off mo lang, okay na ulit. Kasi Yamaha, kailangan mo talagang pasingawin kasi magkakaroon siya ng overheating sign sa may panel, kaya kailangan mo talaga siyang paandarin muna nang nakabukas yung radiator, yung cap, para sigurado talagang hindi siya mag-a-appear. Okay, bali ibabalik na natin yung fairings niya. All goods naman lahat. After naman natin itong ginagawa ay dinadiagnose natin. Yan yung pamangking kong ugi. Tapos fast forward na naman tayo para salong bumilis. At ito na nga, naikabit na yung ating mga fairings. Tapos konting paandar-andar para ma-secure kung may leak pa or wala na, para ma-pick up na rin ng may-ari, kasi itong motor na to ay iniwan na lang sa atin. Pero ito nga, binibidyo natin kapag once na may nag-iwang unit, kahit wala sila, nakita nila na talagang lahat yung mga pieceng ginamit natin ay original. Okay, panday natin. One start naman. I-break na natin yung kanyang cover kasi kaya na pala din natin ng mga ating pinapaandar yan. At sure ball na naman, hindi na magkakaroon ng problema. Check din natin sa kabila para sure pull. Okay, na-break na rin natin yung cover. Okay, check ulit kung may tagas or wala. Okay, paligos naman lahat. At ilalabas na rin ito mga sir para na-pick up na rin ito. So siyempre underbrake yun pa rin ito mga sir. Kailangan alalay lang muna sa takbo, huwag bibiritin muna kasi bago lang yung ating pisa. Okay, dito na natatapos yung ating video mga sir. Like and share na rin po.